Kung magbibigay ka lihim, huwag mo nang ipaalam sa mga tao para makita ka nagbibigay. Bawal po iyan ayon sa Biblia. Huwag mo nang imidya, kahit hindi galing sa iyo, huwag mo nang pakita. Mas mabuting lihim ang pagbibigay, Diyos ang maggagantimpala sa langit. Ito po yung comment niya sa ating ginagawa. Pag tayo ay namimili ng bigas pagdating sa evangelism, bakit kailangan pa nating ilantad? Bakit kailangan pa natin ihayag sa mga tao? Actually, naipaliwanag ko na po ang bagay na yan. Pero sige, lagay natin sa Biblia para mas makita mo ang linaw ng salita ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, meron kasing verse sa Bible na sinasabi doon kung ano yung ginawa ng kanang kamay mo ay wag nang malaman ng kaliwa. Ibig sabihin kung ano yung mga ginagawa mong pagtulong, kung ano man yung kagandahang loob mo sa iyong kapwa ay hindi mo na dapat pang ilantaran pang ipakita. Kumbaga parang mas gusto mo na nakikita ka ng tao na ganito ka, matulungin ka, mapagbigay ka. Sabi ng Biblia, wag mo nang ipakita yung mga ganyan. At pagka ikaw ay tumutulong, ay wag nang malaman ng ibang tao. Hayaan mo ang Diyos na nasa langit ang dapat nakakaalam. Yes, tama naman po yung sinasabi ng Biblia, wala pong mali dyan. Pero bakit nga ba natin talagang inihahayag yung ating mga ginagawa at pinapakita pa natin yung mga ating mga binibili, yung ating mga resibo? Dahil mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, yung pera na yan ay hindi naman talaga sa akin lahat nanggagaling. Yes, may porsyento man na nanggagaling sa akin, pero meron pong mas malaking porsyento yung mga totoong mananampalataya na sumusuporta sa gawain ng Panginoon. At yan po ay pagiging transparency. Dahil alam nyo po sa panahon ngayon, marami na pong corrupt. Yes, even pastors, even mga ibang mga nangangaral ng salita ng Diyos, marami na pong corrupt mga kapatid. Lalong-lalo na tayo dapat na naglilingkod ng maayos sa Panginoon ay makita po ng mga tao na nakikitaan tayo na tama yung ating ginagawa at kung saan napupunta yung pera upang hindi tayo mapulaanan. At meron pong sinasabi si Apostol Paul patungkol diyan. Avoiding this, that no man should blame us in this abundance which is administered by us, providing for honest things, not only in the sight of the Lord, but also in the sight of men. Nakita niyo po yung sinasabi ni Apostol Paul na sila na pinagkatiwalaan ng abundance blessing ng Panginoon ay ayaw po nilang mapulaanan sila. Ayaw nilang may masabi yung mga tao sa mga hawak-hawak nila na mga salapi na ginagamit sa ministry. So ibig sabihin, gusto ni Apostol Paul maging transparent. Kaya sabi niya doon, hindi lang sa mata ng Diyos, kundi maging sa mata ng mga tao. Hindi para maging men pleaser mga kapatid. Hindi para i-please natin yung mga tao kaya natin ginagawa yan, kundi para maging transparent kasi sabi ng Biblia, hindi lamang daw po sa sight ng Panginoon, maging sa sight ng mga tao. So ganyan po yung dapat na pag-unawa natin sa Biblia. Yes, may mga tamang bersikulo na dapat ina-apply natin sa mga ating mga buhay. Kung yung mga biyayang yan mga kapatid ay sa akin lang, hindi ko na po yan para ipagkalantaran pa. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, marami nakakaunawang mga mananampalataya, gustong tumuwang sa gawain ng Panginoon. Heto, marami po ang gustong tumuwang at dapat gawin lang din naman natin yung ating part. Bilang tayo yung napagkatiwalaan ng Panginoon sa ganyang klaseng ministry, ay dapat hindi tayo mapulaanan. Dapat hindi tayo mablame sa pinagkatiwala ng Diyos na abundance na ito. Kaya alam niyo po, nagiging transparent ako, hindi lamang sa mata ng Diyos, kundi maging sa mata ng mga tao. Kaya kung merong lingkod ng Diyos na hindi nagiging transparent sa mga bagay sa pera ng Panginoon, ay mag-isip-isip po kayo mga kapatid dahil dapat nakikitaan din po ng transparency yung mga pinagkakatiwalaan na humahawak ng pera. Maging sa mga kapwa mananampalataya ay dapat nalalaman din po nila kung saan talaga napupunta yung pera ng Panginoon. Dahil unang-una, hindi naman po yan pera nang gagaling sa atin, kundi yan ay pera ng Diyos. Nawa, naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.